Hello mga ka-legit Davercads, Michael B. tinanggihan ng offer ng GMA patungkol sa noontime program at iba pang mga news, good news para sa lahat. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video to our main channel ay naihatid natin sa inyong balita, kung hindi pa po kayo nakapanood, ay kung saan ang GMA ay ginagawa or kinakausap po ang mag-asawang Marian Rivera at Dingdong Dates para po ipampalit bilang gawing noontime program ng GMA7. Pero syempre dahil unang rason kung bakit hindi ito ma-push through, dahil napakaganda po ng rating na ibinibigay ng Family Feud nitong si Mr. Dingdong Dantes sa kanya pong sa kanyang slot na every Sunday. At balak nga po na sana na siya po yung ipapalit, pero ito po hindi kinonsidera ng ni Dingdong at ng production ng Family Feud dahil unang-una po napakaganda po ng kanilang time slot at doong oras na yun sila inaabangan ng show ng mga followers po ng Family Feud, ng fanbase nila sa Free TV. Kasunod nga nito ay nagsalita na rin po itong si Mr. Michael B patungkol sa offer ng GMA7 na siya po ang maging finally maging host, pinaka main host ng ipo-formulate na noontime program ng GMA7. Pero natanong po siya kasi today is the signing of contract nitong si Mr. Michael B na ipakita naman po natin na nag-sign na siya ng panibagong kontrata sa GMA at sinabi niya dito na almost 28 years na po siya na namamalagi dito po sa GMA7 So sabi po dyan, handa na kaya si Michael B para po maging isa sa mga noontime host na gagamitin ng GMA7 para po ipantapat sa TVJ na noontime na talaga namang nagbabardagulan ngayon. Michael B also known for his hosting chops apart from his comedy, but he stepped out of his hosting duties in 2019. Matatandaan po natin na si Michael B ay parte ng Eat Bulaga. 2019 po nagsimula yung kanyang hosting stint at ilang years din po siya na namalagi sa GMA sa Bubble Gang bilang pinaka main character o main artist po doon. Now that he has renewed his contract with the Kapuso Network, is Bitoy ready to take some hosting gigs again? So po yung ang tanong. Parang sabi niya, parang hindi pa time. There's a reason why I left Eat Bulaga before. I think it's the same reason kung bakit hindi pa siguro ako sasabak. Bitoy told to GMA News Online in the sideline of his contract signing with GMA Network on Monday. Bitoy was among the hosts of the noontime show Eat Bulaga from 2004 to 2016. In the past vlog, the multi-awarded comedian explained that he got so busy with various projects that he had to step down to the noontime show for a while. So, dito po pinapatunayan po dito ni Mr. Michael B na hindi po siya tinanggal ng Eat Bulaga. Pinapatunayan niya na siya po mismo ang nag-step down kasi sabi niya po napakarami niyang inaasikaso that time. Dami mga projects na binibigay po sa kanya. Kaya mas pinili niya po muna na mag-step down para mabigyan din ng pagkakataon ng ilan sa mga kapuso na maging host nga ng nasabing show. He often goes viral po his parodies like Uhaw, Gusto Ko Nang Bumitaw, and Raining in Manila. In 2019, Bitoy embarked on his film venture as the director in Family History with GMA, and in October, the Kapuso comedian was honored as one of the comedy icon of Philippine showbiz by the Film Development Council of the Philippines or FDCP. Michael V renew his contract with Kapuso Network kani-kanina lang And syempre, kaya po pala isa sa mga dahilan na sumama din ang loob nitong si Paolo Contis dahil wala po siya sa pagpipilian. Hindi po siya isa sa mga main choice ng GMA7 na paghawakin ng isang sa isang programa, ng isang noontime program. At ang sabi naman din po ng iba na masama daw di umano ang kalooban nitong si Mr. Paolo Contis sa GMA dahil po sa pagsasara din ng kanila pong programa dahil may parang sinasabi niya na mas
pinapaboran niya at mas pinaniniwalaan niya yung sinabi ni Mr. Bullet Halusos, na parang napagkaisahan daw di umano sila ng GMA dahil dalawa nga naman yung noontime program na umi-air sa GMA at sa GTV. And so, aside from that, isa sa mga good news naman ngayon is itong si Atasha Mulak ay talaga namang grabe po yung kanyang yung kanyang itinakbo ng kanyang career mula nang naging legit Dover Cards po siya, kung saan siya po ay nakuha bilang isa sa mga rumampa sa bench po, kasama niya po dito ang ilan sa mga sikat na actors and actresses like Miss Catherine Bernardo, spotted po doon, Mr. David Licauco, spotted din po doon. And pinapasalamatan din po ng Atasha Mulak at ng Mulak family dahil malapit-lapit na rin po na officially ay mag-e-air na po yung tinatawag na Mulak TV sitcom coming soon. It includes Andres Mulak na officially magjo-join na rin po sa showbiz. Inaabangan din po natin yung kanila pong pinroduce ng Eat Bulaga doon po sa kanilang TVJ's official Facebook account. Sinabi po nila dito na magbabalik na ang talagang inaabangan every noontime or every Holy Week na programa kung saan ito pong ang mga Dover Cards ay gaganap bilang mga karakter sa nasabing parang serye, At yun po yung talagang inaabangan natin kasi very new po ito eh. Kaabang-abang din ang ilan sa mga karakter na mapapanood po natin dahil pinalik po nila first time. This is first time na mangyayari po sa Philippine showbiz ng TV5, sa history ng TV5 na magkakaroon sila ng Lenten special na gaganapan ng mga magagaling na actors and actresses na napapanood lang natin sa noontime. So, isa rin sa mga kaabang-abang is totoo nga ba na magiging add-on na? Kailan kaya nila ipapasok itong si Mr. Andres Mulak bilang isa sa mga legit host? Kasi di ba may mga videos po tayo napapanood na tila baga itong si Andres ay hinahanda na kasi parang ang kanyang character, yung kanyang kasi parang very shy type guy siya eh. So parang feeling ng ilan hindi siya magja-jive. Ganon din naman ang tingin natin dati kay Miss Atasha Mulak, pero tignan nyo naman, napatunayan niya na kaya niya, di ba? And of course, very parang ngayong noontime, dalawa talaga yung nagsasalpukan, ang Eat Bulaga at ang Eat Showtime sa noontime. Ito na talaga yung totoong laban dahil ang hindi rin po pumayag ang Eat Showtime na lumipat sila ng GMA at okay na din ang GMA na ang Eat Showtime ay nasa GTV dahil ito ang may pinakamalakas or pinakamaraming pera na naipapasok po dito po sa nasabing network. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!